Hello everyone. Good evening. So tina-try ko lang kung anong magandang ano 'no, pangbungad dito sa, game analysis ko. So ano bang boses na maganda? Kay Agan Mator, kay ano, or yung sino pa ba yung isang ano ko, meron din Gotham Chess or si Kamatyas. Marami silang ano, eh, ano ba yung kay Kamatyas ano, "Magandang magandang umaga!" Tama ba? Gano'n ba yung ano niya? Hindi ko maano, eh, hindi ko matandaan. Pero anyway, etong ano natin 'to, ay laban nito is between ano, ang ire-review natin 'to is between Notherbeck tsaka si Aronian. So, unang araw 'to ng Sinkfield Cup 2025 sa St. Louis. Although napaka-late na yung review na 'to, pero wala, eh, ngayon ko lang ano, eh, ngayon ko lang i-a-analyze and then, try natin ano, i-analyze ng maigi kung ano yung nangyari dun sa game. So, ang laban na 'to ano 'to, kasi 'to si Abdo Satorov, ano lang 'to, eh, alam ko 20 years old lang siya. Then pinakabatang World Rapid Champion nung 2021. Yun yung ano dito, eh, isa sa mga achievement nito ni Abdo Satorov. Tapos ano siya, taga Uzbekistan, 'di ba? So, ang style daw nito according sa ibang mga GMs dun sa mga nababasa ko sa chess.com or ano, wala daw tong ano, parang fearless yung style niya. Tapos ano, kahit sino kaharap niya, ano, laban, patay kung patay. So, ganun ang ano niya. Tapos sa kabilang side naman to si Aronian, pinanganak, medyo ano rin to, isa sa mga Thunders, kagaya ko. So ano, pinanganak 1982. So ano na 'to, legendary. Kumbaga tapos, dati alam ko may time na nag-world number 2 din 'to, eh, si Aronian. So kilala siya bilang isa sa pinaka-ano, imaginative player, tapos ano, napakabait. Actually, alam ko si Carlsen siya lang ang in-invite, eh, nung that time. Pero ang sabi naman ng mga ibang commentator, in-invite siya kasi alam ni Carlsen na hindi siya hindi siya dadalo do'n. In-invite sa ano, sa kasal. So, bali ito nga yung ano, laban ng ano 'to 'no, parang generation, kasi malaki yung agwat sa age nila, eh. So, tingnan natin kung ano, ang laban nito is ano daw, Nimzo Indian Reshevsky variation. So, si Abdusatorov gamit ang puti, si Aronia naman itim dito. So, let's see kung ano nangyari sa game. So, ang unang move si Abdusatorov, so D4, okay. Centralization, E6, C4, Knight F6, Knight C3, Bishop B4. So, ito na yung ano, trademark ng ano, Nimzo Indian Pin. So, ang purpose nito is to ano lang, develop the bishop para makakasiling agad yung black. Tapos, pinipin niya lang tong ano, knight para hindi makagalaw for the moment. So, E3, okay, very solid ang ano. So, may ano siya, inopen niya yung diagonal dito for the bishop, and at the same time pwede rin maka-develop din yung knight dito later on depending sa ano niya, preparation. Usually yung mga GMs, inano na talaga nila yan, eh. I mean, salang-sala na nila yan sa engine kung ano yung pinaka the best line for this variation. So, and then kino-consider din nila siyempre yung style nung kalaban nila, then kung ano pa yung mga games na hirap yung isa't isa. So, yun yung mga inaano nila dito sa preparation nila. So, E6, okay. Nag-castling na si Aronian for safety first. So, para makafocus na agad siya sa ano, no, sa mga plano niya. So, inuna niya muna yung safety. So, Knight E2. So, ang plano niya dito, so ayaw niya siguro magpa-double pawn kasi kung bishop ang inuna niya, may possibility na kasi na kainin para i-double pawn. So, although ang trade, ang ano nun, ang downside is ibibigay niya yung bishop pair, pero usually hindi naman agad binibigay yung bishop pair nito for this. So, C6,
Okay, preparing D5 para makontrol yung center. So A3, so ano na, inatake na ni Noderbex yung bishop ni Aronian. So tinatanong niya na si Aronian, saan mo ilalagay yung bishop? Gusto mo bang bigyan ako ng bishop pair or atras ka? So ganun ang ano niyan eh. So siyempre hindi papayag si Aronian, so bishop A5, atras lang muna. So hindi naman siya nagmamadali. I mean, marami pa namang oras. Tapos at the same time, um, i-atras niya dito sa mas ideal square para dito sa bishop, para siyempre nakatutok dito sa ano. Alam niya kasi ang possibility nito. Kung titingnan niyo yung pawn structure, 'di ba? Pag ganun, so queen side ang atake niya. So kung saan siya dapat umatake, kung saan siya maraming space, yung opposite nun, doon siya magka-castling. So alam ni Aronia na, most likely magka-castling to si Noderbeck dito sa king side. So okay. So bishop dito. So ang purpose lang nito is para makagalaw na rin may possibility na rin tong makagalaw yung knight niya, kasi nga kung titingnan mo ngayon baldado, 'di ba? So hindi makagalaw yung knight. So may possibility pa na pilahan tong knight dito later kung kasama yun sa ano ni Devon. So minabuti na dito ni Noderbeck na i-break yung pin para hindi na may option ng pwedeng igalaw tong knight niya. So at yun ang ano diyan. Para ma-develop na rin tong bishop kasi currently naka-block siya ng pawn chain niya. So wala naman siyang ibang logical square kundi yung D2. So D5, okay. Kinontrol yung center. So alam naman natin na isa yan sa mga principles of chess na kailangan i-control mo yung center. So because may kasabihan nga na sa mga chess books, 'di ba? You control the center, you control the game. So yan ang diyan, purpose niya. Okay, knight G3. So dinevelop na ni Noderbeck yung kabayo niya dito sa G3 para naman makalabas tong bishop niya, at the same time makakasling na rin siya. Although pwede rin naman siyang may option siya na knight F4, and tingnan natin, no? So kung knight F4, according sa engine, inaccuracy siya. So feeling ang alam ko talaga dito, aral na rin to ni Noderbeck. So alam niya na according sa engine, mas slight advantage lang naman si Black. So siyempre, hindi pipiliin niya na yung linya na medyo may siya, 'di ba? So knight G3 mas according to sa engine pa rin to, no, engine assessment, na best move ang knight G3. So nasa pa lang sila, opening stage. So malamang kabisado pa rin nila diyan yung mga yung best lines. Wala pa naman kasing novelty na nangyari. So knight B D7, okay. So dinevelop na muna niyang knight kasi it doesn't make sense na wala rin pupuntahan na matino yung bishop eh. So yan yung pinaka-logical na talaga din natira diyan. So okay, C takes D5. So tinirade niya na yung wing pawn to center pawn. So tinatanong niya na si Aronian. Aronian, saan ba ang direksyon ng atake mo? Sa king side o queen side? So depende yun sa pawn na gagamitin niya pangkain diyan, or pwede rin kasing knight. So pag kinain niya dito, ibig sabihin yung pointing ng niya ng atake dapat sa queen side. Ganun yan eh. So, depende sa direction ng pawn structure mo, minsan yun ang best hindi sa lahat ng position, pero most of the time, kung saan nakatutok yung pawn structure mo, dun ka dapat mag-focus ng atake. Pero yun ang dyan. So, tinatanong niya na ngayon si Aronian, saka kakain para di ba? Para malinaw na kung saan siya mag-prepare ng niya. So, kinain niya na muna yan. So,
Yan ang ano niya, aim niya. Then, okay, so kinain ni ano, E takes D5. So, ngayon, ang gusto ni Aronian, okay, gusto ko matake sa king side. Kasi doon yung nakapoint yung ano niya, yung pawn structure niya eh. So, sa king side ang ano niya, most likely na mag, mas okay ang atake. So, yan. Then bishop D3. So, dinevelop na ni Noderbeck yung bishop niya sa D3, of course, para maka-castling siya, makompleto na rin later on yung development. So, ang purpose nito is to, develop niya lang yung bishop and then maka-castling. So, okay, rook E8. So, sinecentralize niya na yung yung rook niya. So, isa din to sa principle ng mga rooks, di ba? So, the rook should belong to an open file or an half open file. So ito half open file. So, dito talaga yung rook dapat nakalagay. Next, okay, castling. Okay, king safety. So, parehas ng safe na yung king nila. So, bishop C7. Okay, inano niya na ni Aronia, no? Nire-route niya na yung bishop dun sa C7 para kasi dito wala nang gagawin eh. Ang nag-aabang na lang siya ng unless gusto niyang maano sa tempo, malugi siya sa tempo pag B5. Ilalagay niya lang sa C7 kasi mas ito yung pinaka-ideal square ng bishop at the moment. Unless gusto niyang i-trade, which is lugi siya pag endgame kasi usually kapag bishop pair lamang yung advantage eh. Although hindi sa lahat ng position, pero almost always yung lamang yung advantage ng pair of bishops sa endgame as compared sa ibang pair like bishop and knight. Lalo na kung maraming open na lines. So, ano din talaga. So, ito, ang purpose niya dito is, rearranging his pieces to better squares lang. So, yan ang pinaka niya dyan. So, Queen C2, okay, the rook. Ito pa ang isang principle na sa opening. Usually, kapag yung rook mo can see each other, it always means na na kompleto na yung development mo. So, nauna na siya si Abdus Satorov sa development. So, yan yung tinatandaan ko and then hindi ko lang matandaan kung saan ko nabasa. Basta pagka rook can see each other, it means na kompleto na yung development during the opening phase. So, knight F8. Okay, so ang purpose nito is either tatlo, no? Pwedeng E6, pwedeng G6 at the same time supported dito sa H7. So, yan ang niyan. And also para magkaroon na rin ng purpose tong bishop niya, mabantayan na rin tong F5 square in case na may mag-infiltrate yan na pyesa, pwede niyang i-trade yan at the right moment. So, F3. So, yun. Ang clear naman yung plano nito ni Noderbeck. Gusto niyang i-push yung E4 para totally makontrol niya yung center at the same time kapag nag-trade ng pawn dito, halimbawa, eto, E4 takes, ma-open tong F file para ma-activate yung rook. So, ang purpose niyan is para makontrol tong center at the same time, magkaroon siya ng break later on. Although ngayon hindi pa pwede kasi pa to eh, hanging. Kailangan niya i-prepare yan and then may possibility pa kasi na magkaroon ng knight dito later on and then laglag tong so kailangan niya i-prepare. So for now ito muna yung preparatory move niya and then mag-aano na rin siya dyan later on. Itong isang rook na walang ginagawa dito sa dulo, ilalagay niya dito yan most likely. So H5. So, yun, gusto ni na ngayon, ni Aronian na umatake sa king side.
So kasi nga ang ano 'di ba, sinabi ko kanina kung based sa pawn structure mo minsan dun na nag yung rule kung saan aatake. So ang atake ni Levon since nakaturo yung pawn structure niya dito sa king side, so sa king side siya dapat sumatake. So etong pawn na 'to is, ang purpose nito is, atakihin 'tong knight, paatrasin or i-dislodge yung guluhin yung position niya dito kung kasi currently okay naman siya dito, eh. Pero gusto niya 'tong i-push para magkaroon siya ng, tawag dito, atake dito sa knight kaya pinush niya 'to. So h5, okay. So rook, okay. Rook A E1, okay. Yun na nga. Sinuportahan niya na tong pawn para eventually mapush niya yan later on. H4, so inatake na nga yung ano, kabayo. So may binigyan niya ng decision si ano si Noderbeck. So Noderbeck, saan ka pupunta? Saan pupunta yung knight mo? Forward ka ba o atras? So ang tinira ni Noderbeck dito is knight h1. So okay naman yung knight h1 from human perspective, 'di ba? Pero pag according to the engine, mas the best daw talaga yung knight f5. So kung knight f5, simulate natin. Knight f5, ang tira daw dapat na best line is knight h5, then yun yung ano no, para hindi makain to. So point 20, negative point 26 lamang pa rin ang black. Lamang hindi, slight advantage for this, kasi pag knight h1, okay, mas malaki no, negative negative inaccuracy ang sinasabi. So pero ang mas sa trip ni engine yung knight f5 na tira. So okay, ang next move, so knight e6. So tinira ni Levon yung kabayo niya dito sa gitna. So para alam niya kasi na ano, may paparating na e4, so ma, ma, ma may possibility na na malibre tong pawn. So iabang niya lang diyan yung kabayo para i-discourage si white na mag-expand sa center. So okay yung ano niya. I mean, very according to the engine, ito ang best line. Best move for at the moment. So knight f2. Okay, wala naman kasing gagawin yung knight dito, so develop lang sa f2. Queen d6. So ano naman, clear naman yung gustong mangyari nito ni Levon. Gusto niyang mamati si Noderbeck dito sa Etso. So siyempre hindi na papayag agad si ano niyan. So ang tinira ni Noderbeck is f4. So binalak niya. So para madepensahan yung h2 kasi nga currently naka-atake yung queen dun sa sa h2. So at the same time binlock niya yung queen dito. Binlock niya yung queen, at the same time kinontrol niya yung e5 square. So okay, next bishop d2. Okay, solid. So ngayon pa lang na kompleto ni ni Aronian yung development niya. So the rook can see each other, so kompleto na. So ano na tayo, middle game na. So yun ang indication na middle game na yung labanan. Although kanina pa pwede nating masabi na middle game, pero kasi kung gusto niyo lang magkaroon ng parang hint na tapos na yung opening, ang isa sa mga tinitingnan ko is that yung rook ay can see each other. So pag nagkita na sila or wala nang ibang piyesa sa it's an indication na kompleto na yung development. So middle game na yung ngayon, labanan. So pero according sa engine, hindi daw yan ang pinaka best move. A5 daw.
So, A5. So, konti lang naman ang difference, pero ang nakikita ko lang dito is may trap kasi dito ang ano, ang white na pwedeng gawin eh. So, halimbawa, ito, B4. So, trap 'yan kung kakainin ng queen, kakainin yung pawn. Let's say pag kinain, kain, then kain ng queen, then bigyan ko kayo ng ilang segundo, i-check nyo kung ano yung best move ni white. Okay, so ang best move ni white is discovered. So, knight takes d5. So, hindi pwedeng kainin kasi laglag yung queen. So, anong best move dito ni black? So, kailangan niya umatras. Hindi pwede dito. So, ang square lang na available na hindi siya madededo is itong d6 tsaka f8. So, d6 ang most likely na square. Kaso, after save niya yung queen, kakainin ko naman tong kabayo niya dito sa f6. So, then g takes f6, do double pawn na. So, lamang na ako sa ano, sa position. Bilangin natin yung halimbawa yung pawn islands, di ba? So, mas maraming pawn islands ang black. So, gula-gula net yung ano niya, yung position. So, and then may paparating pa ako na ano, na tempo sa hindi ano I mean, maraming ano, itong position na to is according sa Strong Computer Engine is winning na. So, hindi ano. So, so, in, so A5, so, siyempre, pagka A5, ang best move daw, hindi dapat kain. So, ang best move ay hindi dapat kain ng queen. So, pwede rin kain. Tapos, pag A takes B4, bishop D7 lang. So, hindi, blunder kasi yung kain doon. Okay din yun, pero in the game, siyempre, hindi na nangyari. Ang nangyari is, bishop D7. So, ang tira naman dito ni next na tira ni Noderbeck is queen D1. Okay. So, good move, no? Nilagyan ng exclamation mark dito ni ni Engine. So, very precise daw and very strong prophylactic move. So, bakit daw prophylactic move do? Kasi nga gusto na nga ni Abdussatorov na i-push tong E4. Kaso nga kung nandito pa rin yung queen, malalaglag na may tempo dito sa simulate natin. Let's say i-push niya na to. Laglag to. May tempo, so force move ka pa rin. Force move pa rin na kailangan iiwas yung queen. And lalamang na si winning na yung position according to the engine pag ganyan. So, tinira niya yung queen D1 kasi nga gusto niya nang i-push to nang hindi siya maabala ng kabayo dito. So, E4. So, after queen D1, A5. So, tinira ni Livon A5. So, nag-expand siya sa queen side. At the same time, no-control niya tong B4 square. So, E4. So, good move ulit, sabi ni Engine. So, ang purpose ng push ng pawn nito is obvious naman 'di ba dito. So, para ma-fork tong queen and So, force din talaga si Levon na kainin tong pawn bago pa maging problema yung diyan. Bago pa niya maging problema dito sa E5. So, D takes E5. So, knight F takes E4. Knight takes E4, knight takes E4. Then queen takes D4. So, pinakain niya na rin talaga tong pawn dito, pawn niya sa sa D4. Then kasi nga yung style nga nito ni 'di ba? During the intro natin, no. So fearless. So hindi siya defensive, at atake talaga. Patay kung patay. I mean, yun yung style niya. So hindi siya natatakot sa mga complications. So bishop E3, so inatake ni Noderbeck yung queen. So force move si no. Hindi pwedeng kainin tong yung pawn.
Kasi pag kinain yan, ano mangyayari? Bigyan ko kayo ng ano, ng ilang segundo para ma-check. Okay, so ang tira daw pag kinain yan is rook E2. So pag kinain din yung yung pawn, pag nanginain na nanginain, may empacho yan. Kasi pag F5, knight F8, yun, tuhog. So, saan na pupunta yung queen? 'Di ba? So, hindi siya ano, no? Mautak talaga to si ano. So, binibigyan din niya ng pagkakataon si Livon na magkamali. Although, siyempre, GM, kita na rin niya yon. Hindi niya basta-basta, naamoy na ni Aronian yan na, nako, pinakain yung pawn sa D4. Pinakain na naman yung pawn sa B2. So, ano na yan, kinalculate niya na oops, makukulong yung Reyna. So, Queen D5, okay. Okay. Queen D5, and best move daw according to engine. So, kasi nga, inatake ng bishop, so kailangan niyang, yun lang, best move, tsaka wala namang ibang move na pupuntahan eh. Saan pa ba siya pupunta? Na square. Lahat ng square na ano niya, oh, tamo. Dito, may knight. Diba? So, only move lang talaga yun na ano. And hindi naman niya to pwedeng kainin kasi nga nakita na natin na matatrap yung queen. So, queen d5 talaga ang best move. Then, so f5. So, pinush, aggressive. Inatake na ni Abdusatorov yung kabayan nito. Ang purpose nito is manggulo-gulo, masira yung ano, isa yun sa posibleng mangyari, masira tong king, mabuksan yung hari ni ano ni Aronian. And then ngayon nag-gain siya ng tempo dito sa ano sa knight. Kailangan ngayon kailangan ngayon mag-react ni Aronian dito. So kailangan niya galawin yung knight. So mamimili na ngayon siya ng ano diyan, ng square kung saan. So pag nagkamali siya dito, medyo delikado yung position ni ano ni Aronian. So one mistake lang ng atras, ano siya, dedo kasi ang ganda ng ano, ang ganda ng position ng puti. Although meron din siya dito na ano, pero wala lang to eh. Kulang eh. Pero itong ano may ano, parang may naka-pattern na dito na check tapos may queen pa ganun. So ano talaga. So pag umatras, for example, umatras ng mali si Aronian. Kasi ang best move according to ano, which yun yung nangyari sa game is knight F8. Pero halimbawang nag knight D8, ang lakas ng ano, ang lakas ng engine, blunder. So, ang mangyari kasi, sige, bigyan ko kayo ng ilang segundo para i-check and then saka tayo mag-continue. Okay, congrats sa ano, naka-check. Na, so, ang tira is boom! Ba, knight F6. Sabi ko, ha? Libre ang bro, libre ang ano ah. Oh no, may kabayo. So, paano 'yan? Anong gagawin ngayon ni ano? So, force 'yan, 'di ba? So, kailangan patayin niya na yung kabayo na 'yan o kundi makakain ko yung queen. So, pag kinain, force move, anong next? Queen G4. Check. So, pagka nag King F8, oh, alam na natin 'yan. So, isa pang check. Checkmate, 'di ba? So, yun yung ano doon. Pag pumunta dito sa kabila, sa King H8, anong ano? Queen takes H4 lang. Then King G8, halimbawa, Queen G4 pa rin. So, pag nag King H8, ano ng mga possibility na pwede mong gawin? So, pwede nang mag-rook lift. Tapos, mamamatches na siya dito. So, either mag-sacrifice na yung queen or mamati siya. So, yun yung mangyayari dyan. So, mali yung knight
pagka tira ng knight d8, blunder ratio siya to. So, dapat knight f8. So, yun nga yung tinira. Knight f8. So, nag-queen g4 pa rin si ano. Atake talaga si ano, si Abdusatorov. Lakas ng atake, queen g4, oh. Scary, may paparating na naman na knight f6, oh. Kasi pag nag-knight f6, hindi pa rin ko pwedeng kainin kasi ma-open check. So, dali na yung queen. So, anong mangyayari dyan? So, bishop, sorry, knight h7. Wait. So, pagdating ng queen g4, knight h7. So, protektahan niya na tong f6 square kasi alam niya na parating yung knight. So, abangan na niya ng kabayo dyan para wala nang ano. Yun yung best move. Then, bishop b1. So, siyempre, sinafety na muna ni Noderbeck yung ano, yung bishop niya kasi ano laglag sa ano malalaglag sa queen. Ano free siya eh. So, i-safety na muna diyan. At the same time, later on, maganda yung diagonal dito. Naka-align sa king. So, G6. Okay, good move daw, sabi ni computer engine. So, ang purpose nito is para ma-atake din tong yung pawn na to na and then ma-eliminate na tong pawn na to later on. Kasi ang lakas ng pawn na to parang lakas makapanggulo Ngayon, kaya pwede niya pang itira ngayon kasi nga hindi pwedeng kainin kasi nakabitin yung queen. So, eliminate niya na tong isa sa mga bataan ng puti na malapit na nasa loob ng kaharian niya. Nasa loob ng nasasakupan niya pala. So, queen takes h4. So, kinain na ni Abdusatorov yung pawn. Then, ang threat later on is kainin yung pawn. So, yun ang dyan. So, syempre, di papayag si Aronia. So, kainin niya na rin yung pawn. Bishop takes f5. So, para wala ng para medyo dagdag safety sa king niya, eliminate niya na yung annoying pawn sa f5. So, very logical. Then, knight g5. So, according sa strong computer engine, mistake siya. Pero tingnan natin ano nangyari. Knight takes g5. Rook takes f5. So, nag-exchange sacrifice na dito si Gusto talagang maka-atake nito ni Abdusatorov. So, isa din to sa mga ginagamit na mga strong players is to exchange yung rook doon sa bishop in order para yung isang bishop na nawala ay maging monster. So kasi pag kinain to later on at the same time madodominate ng bishop tong mahalagang diagonal na to So yan yung isa sa niya. Para lang ang purpose kasi nito para lang wala kasi siyang immediate atake so para lang magkaroon ba ng ng buhay yung atake. So yan ang ginawa niya, i-sacrifice naman niya yung bishop para tuloy-tuloy din yung magkaroon ng bagong weakness, then ma-open yung lines and magkaroon ng pag kinain kasi ito ng pawn later, double pawn so may bago na namang target si white. So then queen takes okay. Rook takes f5, queen d6. So hindi niya hindi niya kinain. So very solid move. Sinentralize yung queen, dinefend yung mga key squares tapos nakatutok dito sa sa h2 for tactical possibilities in case na hindi bantayan siya ng queen ni Tapos ano pang nangyari dito? Queen takes g5. So kinain na ni sabi ko, sige bahala ka, kainin mo tong h2. Akin tong horse. So kinain na ni Abdusatorov yung kabayo. So rook takes binalik yung sige balik ko yung tore. Then at the same time malakas kasi yung bishop niya kasi ang daming weakness ni Aronian dito sa dark squares So kailangan i-eliminate yung bishop na yun, napaka strong bishop. So
queen takes e3, g takes e5. So, na-open na yung g file. Ngayon, ayun, nag-double pawn na si Aronian dito. Pero equal pa rin yung pyesa. 1, 2, 3, 1, 2. Diba? So, na-open yung G file and then, siyempre, walang ano eh. Lamang ng pyesa si, so no choice siya dyan. I-accept niya na ma-open yung mabuksan yung hari at the same time, ma-double pawn siya. Kaysa naman, malugi siya ng isang buong pyesa. So, yan ang best move dyan. So, G3. Okay, necessary move daw to para ma-stabilize yung dark squares. Kasi currently, dalawa yung choice niya. Either niya i-defend yung diagonal na to by pushing G3 or depensahan niya. So, ayaw naman kasi lagi lamang ang umatake kaysa dumedepensa. So, para magkaroon na siya ng control din dito sa F4 at the same time hindi siya alagain. Kasi pwede naman kasing let's say ano ba ang pwede mo pang itira dito? According sa strong computer engine, ang best move is check. Or ang isang is F1. Pero human 'di ba? Usually pag human move hindi naman masyadong nakikita din 'yun ng yung engine moves hindi masyadong unless kabisado mo from opening hanggang kinabisado yung mga engine lines possible. Pero pag gantong pa endgame na usually nangingibabaw yung human instinct pa rin. So hindi although ang pwede niya i-calculate siguro kung anong linya na si engine kasi mas talaga thousands and millions of positions per di ba? Ang tao yung so nakikita lang dito ni Noderbeck, uy, inaatake to, ano bang pwedeng ayoko na mailagay yung queen doon kasi mawawalan ng ng support yung rook. Ayoko na umatake, ayaw din naman niya ng umatake dito kasi parang isip siguro niya premature kasi isa lang queen, hindi naman makakamati yung queen ng mag-isa. So lang muna, solid G3. So understandable G3 para lang maprotektahan yung H2. So G takes F4. So pinush na ni dito kasi wala na rin naman double pawn, so then sa next move kakainin na ni Noderbeck. So i-push na lang dito para at least pag kinain ng pawn pa rin let's say pag kinain to G takes F4, pwedeng queen takes F4, queen takes F4, bishop takes F4. So, lamang na ng isang pawn si black, di ba? So, yun ang purpose niya. F4. So, G takes F4. So, pero in the game, tinira ni, mas malupit pa pala tinira ni, dito, ni Neron yan. Instead na, kainin niya na yan, so, queen H6. Queen H6. So, anong purpose? Okay, target yung H2. Target yung H2. So, at the same time, possible na dapat i-reroute niya yung rook dito eh. Yan ang plano na pwede niyang gawin dyan. Okay. Nagsiset up siya ng meeting nets around the king. So, hindi ko lang mag-gets, bakit hindi niya na-capture tong pawn? Yung difference ng Grandmaster sa mga normal lang, no? Kasi kung ako, capture ko na tong pawn. So, ayaw niya sigurong, okay, siguro ang pinaka, dito is ayaw niya mag-queen trade kasi, gusto nga niyang makascore ng win. Baka kasi most likely, magka-draw eh. Kasi nga, opposite colored bishops, then pagka na-trade na to, usually kapag opposite colored bishop sa endgame, draw. So,
tingin ko yun yung ano ni Aronian dito, ba't hindi kinain ng queen. So, baka next move, yan na yung gagawin niya, kakainin niya na to. Kasi bishop, at least hindi matitrade yung queen. So, king h1. So, para makaalis dito sa dangerous g-file, ano? Para walang mga gulo-gulo ng check. Next, king h1. Bishop takes f4, okay. So, kinain na yung ano, yung pawn. So, ang gusto lang pala talaga niya, ayaw niya ng queen ang ipangkain para hindi magkaroon ng trade ng queens. So, mas okay itong ano niya, plano. So, queen e2, okay, dinefend niya yung h2 kasi nga mamamatcha siya. So, rook d8. Okay. So, paparating na tong rook dito. Nako, delikado na yung position ni ano, ni Noderbeck. Paano niya sasaluhin 'yan? Bishop e2. So, nag-develop na siya dito. Nilagay niya na dito kasi wala, inalign niya na dito sa queen. So, para may possibility siya na ilahan tong f2 square ng rook tsaka queen eventually. So, queen h4. Okay. Nag-gain na naman ng space si Aronian dito sa black king side. And ganda nga ng ano niya kasi multi-purpose move. Gain space dito sa king side, protektahan niya rin para mag-connect din yung rook, at the same time naka-connect pa rin siya sa bishop. So lahat ng pyesa niya walang napapabayaan. So para walang mga surprises na kasi kung titingnan niyo kung tira ng white, may mga surprises pa na sacrifice tapos may ganun pa pawi pa yung may mga ganun pa so okay tong tira niya ni Aronian. Queen h4. Rook f1. So pipilahan na nga ni pansin nyo hindi makaalis din si Noderbeck sa ano na to kasi nga may nakaabang pa na rook dito so ang only possible na target niya is yung weak na f2 f7. So diyan niya pipilahan yan. So logical. So b5, okay, nag-expand na sa queen side si Aronian. And excellent move daw according to sa strong computer engine. So a4, so may question mark mistake daw. Ang tira dapat ay queen f2 according to the strong trade na ng queen. So wag nang para may chance pa sa draw. So a4, king f8. So very very calm according to sa engine, very calm daw yung move. Ang purpose nito is para maiwasan yung mga sacrifice na possible dun sa na with check. So queen c2. Okay, so inaatake niya to gusto niyang makuha yung pawn. At may possible din na maka-check doon. Yun yung purpose niya. Kasi hindi naman siya pwedeng makalayo Ang problema kasi dito, ipit siya, bind, tawag dito, guardia siya dito sa H2 Yun ang problema niya B takes F4. So, daw to, mistake. Ang maganda daw talaga dito na parang para matapos na agad yung laban is ito daw. Rook D2. Agad? Winning position na agad sa black. Saan pupunta ang white? So, kailangan siya umalis dito, di ba? So, possible. Mag-check na lang. Yun lang yung force move
Hindi pwedeng kainin tong C6 na pawn, 'di mamatcha siya. Ma 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 ma- mapapadali yung ano niya, pagkadedo niya. So, eto lang yung tira, then after queen D6 daw napaka very strong daw. Winning pa rin sa black. Walang ano no? Walang lusot. So instead na so ang nangyari sa game is B takes A4. Nag queen C5 pa rin. Then queen rook D6. So pinaka accurate daw to move. At the same time, may possibility siya na iswing yung rook niya dito para atakihin tong weak na H2 pawn. So queen C2. So wala siyang gagawin doon, no? Kailangan niyang umatras kasi next move, mamamatches na siya. So rook F6. Ayun, tumira na sa F6. In-increase na yung pressure dito sa F file. So may mga threats na yan. So ang isa sa niyan is magsa-sacrifice na siya dito ng bishop. Kasi walang bantay itong rook eh. So pwede niyang i-sacrifice. Hindi pwedeng kainin agad ng queen yon dahil nga laglag to. Laglag tong rook. So paano niya sasaluhin yan? Yan ang tanong. So rook F2 ang tinira ni Abdo sa Torov kasi alam niyang magsa-sacrifice doon. Pero sinacrifice pa rin. Sabi, wala akong pakialam kahit nilagay mo dyan yung rook. Sacrifice pa rin. Napaka-superb, brilliant, brilliant move. So, walang walang palag eh. So, ang ginawa sa game is rook takes h2. Pero, paano kung nag-queen g2 lang? Ano mangyayari? Queen g3, king f1, queen g1, king e2, rook takes f2. Nako, laglag na rin yung queen. And mamamati na rin yun eventually. So kaya nang anuhin yan, kahit na kaya nang kapain kapag wala nang wala nang queen. So ang nangyari sa game is rook takes h2. Then after rook f1, naparesign nagresign na si Norderberg. So bakit? Ang tanong. Paano kung nag-king f2? Ay sorry, nag-king g2, anong gagawin? Ano ang next move? Sige. King g2 is forced. Ano ang next move? Bigyan ko kayo ng ilang segundo para check kung anong best move ni Black para talagang maparesign na tuluyan. Pwede ba Pwede ba 'to? Hindi kasi kakainin lang eh. So ang best move according sa Queen F6. Pinaka the best move 'yan. So after Queen C5, King G7, Rook H3. Ito mga engine lines. Tapos kain na dito. Queen takes B2, King takes F1, Queen B5. Teka lang, sablay Sablay yung analysis. Sablay yung analysis. Teka lang. Ang best move, Queen F6. Tapos, anong next? Teka lang. Queen G, saan ba tayo? Pagkain dito, di ba, King G2 ang sample. Anong best move? Mate in 7 eh. Queen G3. King F1. Queen G1. Queen 2. Na-analyze na natin to eh. Diba kanina? Pag kinain naman dito,
Rook, ano ang dapat ang best move ay instead na rook F1. So mali tayo ng rook F1 ano? Hindi kasi yung tinira ni ano ni Libon eh. Pero ang pinaka the best move daw is Queen E1. Pag Rook E1, dun i-simulate natin. Rook F1, anong tira? Bakit no defense ang Bakit nag-resign? Siguro wala nang time. Kasi pag King G2, san siya, lamang na yung white. Diba? Tatlo pyesa eh. Okay, baka hindi kaya pinalag lang ni, pinalag lang ni Aron yan. Kasi ang Rook F1 missed, panalo pa si sa Rook F1, panalo pa si dito, Noderbeck, pag Rook F1. Dapat, pagka tira ng pagkain dito, Queen E1 daw. Kasi mate in 6 ang next. So, sabi natin, Queen G2, Queen F1, King G3, Queen F3, Queen H4, force, Rook F4, Queen G5, Queen G4, check. Ang layo na pinunta, no? Tapos, Rook F6, saan na pupunta? So, is-sacrifice na to. Queen G6, then Queen takes. So, checkmate. So, ganun. Pero yung tinira sa game, tataka ako no, nag-resign siya doon. Ah, tayo. Ayan. Oh. Ito yung and, ay no. So, Rook takes H2, then Rook F1. Ang taas ng, so mali yung, tapos, and after Rook takes H2, Rook takes H2, nag-resign na. Rook. So, ba't yun yung last move eh. So, anyway, kung nag-Rook F1 siya dun sa last move, blunder daw yun. And, nabigyan niya pa rin chance. So, siguro wala lang time and then a flag. Let's see kung ano. So dapat dito sa position na to ang pinaka the best move daw is Queen E1 para mamate in mate in 7. Yung chinek nga natin na variation. Okay, thank you sa pakikinig. Medyo napahaba and pasensya na sa sa analysis bago pa lang. Okay. Thank you. Salamat sa pakikinig. Bye.